Sa isang liblib na baryo sa paanan ng bundok San Lazaro, may isang dalagang ang pangalan ay Salome. Siya ang tipo ng babaeng tahimik, magalang at masipag sa gawaing bahay. Lumaki siya sa piling ng mga magulang na magsasaka at dahil sa kahirapan, hindi na siya nakapag-aral ng kolehiyo. Sa tuwing dapitapon, madalas siyang makitang naglalabas sa ilog o nag-aalaga ng kanilang maliit na tindahan sa gilid ng daan. Hindi niya kailanman inakalang magbabago ang takbo ng kanyang buhay nang makilala niya si Ramon, isang lalaking tila galing sa ibang mundo. Si Ramon ay isang matangkad, maputi at may kakaibang tikas na hindi mo madalas makita sa mga kalalakihan sa baryo. Wala itong gaanong kwento tungkol sa pinagmulan niya. Ang sabi lang ng mga matatanda, bigla na lang siyang tumira sa lumang bahay ni Aling Oring, ang kanyang ina, matapos ang ilang taong pagkawala. Sa unang pagkikita pa lang nila ni Salome, parang may kakaibang hatak ang binata. May paraan siyang tumingin, yung tila nasisilip ang kaluluwa mo, at sa bawat sulyap ay may kasamang lambing na mahirap tanggihan. Hindi nagtagal, nabihag si Salome sa mga ngiti at mga salitang tila may mahika ni Ramon. Pagkalipas lang ng 2 bulan ng panliligaw, tinanggap ni Salome ang alok nitong magpakasal. Simple lang ang kasal nila, isang misa sa maliit na kapilya, may ilang kamag-anak at kaibigan, at iilang kapitbahay na dumalo. Ngunit ang mga mata ng mga tao ay hindi nakatuon sa bagong kasal, kundi sa ina ng lalaking ikinasal, si Aling Oring. Para sa isang babae na lampas 50, napakabata ng tindig ni Oring. Maputi ang balat, makinis ang braso, at ang mga mata ay kumikislap na parang lagi siyang may lihim na alam na hindi mo matanto. Ang ngiti niya ay may halong pang-aakit kahit sa mga pagkakataong walang dahilan para ngumiti. Maging ang mga kababaihan sa baryo ay napapailing sapagkat bihira kang makakita ng biyenang mas mukhang dalaga kaysa sa manugang. Pagkatapos ng kasal, doon sila tumira sa bahay ni Oring. Malaki ang bahay, yari sa matandang kahoy at nakatayo sa totof ng burol na tanaw ang kagubatan sa likuran. Sa unang gabi pa lang, ramdam ni Salome ang kakaibang lamig ng hangin sa paligid. Parang may dumadaloy na presensya sa bawat sulok ng bahay. Habang nakahiga sila ni Ramon, naririnig niya ang tunog ng yapak sa sahig, marahang kaluskos ng paa na parang may nagmamasid. Kapag nagigising siya sa hating gabi, madalas niyang maramdaman ang malamig na simoy na parang humahaplos sa kanyang balat. Si Aling Oring ay laging gising kahit hating gabi na. Minsan, pag bumabangon si Salome para uminom ng tubig, makikita niyang nakaupo ito sa terasa, nakatingin lang sa buwan, nakasuot ng manipis na saya. "Hindi ka pa ba natutulog, Nay?" tanong ni Salome minsan. Napalingon si Oring, ngumiti ng bahagya at sinabing, "Hindi ako madaling antukin, iha. Mas gusto kong pinapanood ang buwan kasi dito ko naririnig ang mga lihim ng gabi." Hindi maintindihan ni Salome ang ibig niyang sabihin, ngunit tinapik lang siya ni Oring sa balikat at ngumiti ng kakaibang ngiti, yung ngiting parang may laman. Habang tumatagal, napansin ni Salome ang kakaibang kilos ng kanyang biyanan. Tuwing umaga, kahit walang bisita, suot nito ang mga damit na hapit sa katawan. Madalas pa nga itong magpabango at ang halimuyak ng amoy ay nanunuot sa hangin, parang pumapasok sa isipan. Si Ramon naman ay tila laging may iniisip. Madalas itong tahimik, minsan ay nakatitig lang sa kawalan, at kapag tinatanong ni Salome, sagot lang nito ay "Pagod lang ako." Ngunit isang gabi, habang nagluluto si Salome, napansin niyang dumaan si Oring sa likod ni Ramon at marahan nitong hinaplos ang buhok ng anak. "Anak, ang gwapo mo talaga. Namiss kita," sabi ni Oring, sabay ngiti. Napakunot ang noo ni Salome. Ang kilos ni Oring ay masyadong malapit, masyadong lambing para sa isang ina. Ilang araw pa lang silang magkasama sa iisang bubong. Pero nararamdaman na ni Salome na hindi basta-basta si Aling Oring. Ang mga hayop sa paligid ng bahay ay tila iniiwasan ang bakuran. Ang mga ibon hindi lumilipad sa paligid ng kanilang bubong.
Minsan pa nga, nakita niyang nangingisay ang isang pusa matapos itong pumasok sa silong. Nang sabihin niya ito kay Ramon, sumimangot lang ang lalaki. "Huwag mo nang pansinin. Minsan may mga bagay dito sa bahay na mas mabuting huwag alamin," sabi nito, sabay iwas ng tingin. Sa gabi ring iyon, habang nakahiga si Salome, narinig niyang may umaawit mula sa labas. Mahina lang pero malinaw. Isang tinig ng babae, maganda, ngunit nakakatindig balahibo. Ang tono ng awit ay parang panawagan, may halong pagnanasa at sakit. Pagdungaw niya sa bintana, nakita niyang si Oring ay nakatayo sa gitna ng liwanag ng buwan, nakatingala sa langit, nakapikit at parang sumasayaw sa hangin. Kinabukasan, nagtanong si Salome kay Ramon kung bakit ganoon ang ina niya. Napatingin ito sa kanya at saglit na tumahimik. "May mga bagay kang hindi kailangang maintindihan, Salome," sagot niya sa malamig na boses. "Ang mahalaga, huwag kang titingin kapag gabi." Hindi na siya nakasagot, pero sa loob niya may gumugulong na tanong. Bakit ganito ang bahay na ito? Bakit parang may buhay ang bawat anino? At higit sa lahat, sino ba talaga si Aling Oring? Habang lumilipas ang mga araw, napansin ni Salome na lalo pang sumisidhi ang amoy ng pabango ni Oring tuwing gabi. Sa tuwing dadaan ito sa harap niya, may kilabot na dumadaloy sa kanyang balat, parang may kuryenteng dumadampi. May pagkakataon pang nahuli niya ang biyenan na nakatingin sa kanila ni Ramon habang nag-aalmusal, nakangiti lang at tila may iniisip na masama o marahas. At doon, sa gitna ng katahimikan ng baryo, unti-unti nang naramdaman ni Salome na ang buhay na pinasok niya ay hindi simpleng pag-aasawa, kundi pagpasok sa isang tahanang may nakatagong lihim, isang tahanang may halimuyak ng tukso, at may biyenang hindi tao gaya ng akala niya. Lumipas ang ilang linggo mula nang manirahan si Salome sa bahay ng kanyang biyenan. Sa simula, sinubukan niyang unawain ang kakaibang gawin ni Aling Oring. Ngunit habang tumatagal, mas lalo lamang siyang natatakot. Lalo na tuwing gabi, kapag nagiging napakatahimik ng paligid at tanging huni ng kuliglig ang maririnig. Sa bawat dapit hapon habang nag-aayos siya ng hapunan, palagi niyang napapansin si Oring na nakaupo sa may terasa, nakatingin sa gubat sa likuran ng bahay. Parang may inaabangan. Kapag sinisilip niya, napapansin niyang may maliit na ilaw na naglalaro sa gitna ng mga puno. Tila mga alitaptap na hindi ordinaryo. Minsan, akala niya'y imahinasyon lang, ngunit nang sumagi sa isipan niya ang malamig na awit na narinig niya noong unang gabi, nagsimula siyang mangamba na baka hindi lang basta hayop o hangin ang nasa paligid ng bahay. Isang gabi, habang naliligo si Salome, nakarinig siya ng marahang pagkaluskos mula sa labas ng banyo. Sa una, inisip niyang baka pusa lang o hangin, ngunit nang tumagal, malinaw na niyang naririnig ang mahinang paghinga, mabagal, mabigat at parang sinasadyang itago. Tumigil siya sa pagbuhos ng tubig at marahang nilingon ang maliit na siwang ng bintana. Sa kabila ng manipis na kurtina, may anino ng isang tao, nakatayo lang, hindi gumagalaw. Naramdaman niyang bumilis ang tibok ng kanyang puso, kaya kinuha niya agad ang tuwalya at tinakpan ang sarili. "Sino yan?" sigaw niya. Walang sumagot, pero may marahang halakhak na lumabas mula sa labas. Malamlam, mababa at pamilyar. Nang buksan niya ang pinto, tumambad sa kanya si Aling Oring, nakatayo sa pasilyo, may dalang tasa ng mainit na tsa. "Ay iha," sabi nito na may ngiti sa labi. "Napadaan lang ako. Naisip kong baka gusto mong painitan ang katawan mo. Malamig ang tubig sa ganitong oras." Ngumiti ito, ngunit sa mga mata ni Salome, may kumikislap na kakaibang liwanag. Parang mga matang sanay tumingin, sanay manmanan. Simula noon, hindi na siya mapalagay. Tuwing naliligo siya, binabalot siya ng pakiramdam na may nakatingin. Minsan,
Habang nasa silid siya at nagsusuklay, mapapansin niyang bahagyang nakabukas ang pinto. Kapag lalapitan niya ito para isara, maririnig niya ang mahinang hinga sa kabila. Pero pansilip niya, walang tao. Si Ramon naman ay palaging pagod. Umuuwi itong basang-basa ng tawis kahit wala namang gaanong trabaho sa baryo. Madalas itong tulala at tuwing kukumustahin ni Salome, simple lang ang sagot nito, "Pagod lang ako." Ngunit isang gabi, nagising si Salome at napansin niyang wala si Ramon sa tabi niya. Tumayo siya at lumabas ng silid. Sa madilim na pasilyo, nakita niyang may aninong dumaan sa dulo. Sinundan niya ito at natagpuan si Ramon sa kusina. Nakaupo, tila nakatulala habang si Uring ay nasa likod nito. Nakasapo ang kamay sa balikat ng anak. "Anak, kailangan mong magpahinga," marahang sabi ni Uring habang marahang hinihimas ang buhok ni Ramon. "Hindi ka dapat mapagod, kailangan mong maging malakas." Hindi nakasagot si Ramon. Ngunit nakita ni Salome na tila walang lakas ang asawa niya para kumilos. Nang mapansin ni Uring ang presensya niya, mumiti ito. "Ay, gising ka pa pala, iha?" Si Ramon kasi palaging pinupuyat ng pag-alala. Ako na muna ang bahalang magpakalma sa kanya. Hindi makapagsalita si Salome. Sa halip, tumalikod siya at bumalik sa kwarto. Nanginginig ang kamay at dibdib. Pagbalik ni Ramon makalipas ang ilang minuto, agad siyang tinanong ng babae, "Ramon, bakit ka ba parang natatakot sa nanay mo?" Pero imbes na sumagot, huminga lang ito ng malalim at pumikit. "Wala kang dapat ikatakot sa kanya," sabi ni Ramon, halos bulong. "Sanay lang siya na alagaan ako kahit matanda na ako." Ngunit may kakaibang tinig sa tono nito. Parang hindi siya ang nagsasalita kundi may humahawak sa kanyang isipan. Lumipas ang mga araw at lalo lang lumakas ang kutob ni Salome na may kakaiba sa kanyang biyenan. Madalas niya itong marinig sa gabi. May kausap na hindi niya nakikita. Minsan, mula sa bintana ng kanilang silid, nakita niyang may 3 maliit na anino sa bakuran. Nakatayo sa tabi ni Orin habang ito'y nakatingalat sa buwan. "Ang ganda ng balat mo, Orin," sabi ng isa sa mga tinig, manipis parang hangin. "Oo," sagot ni Orin na may halakhak. "Hanggat may dugo ng mortal sa bahay na ito, mananatiling ganito ang anyo ko." Nang marinig iyon, napaatras si Salome. Halos hindi makahina. Tumatak sa isip niya ang salitang mortal. Ano ang ibig sabihin nun? Kinabukasan, sinubukan niyang kausapin si Orin. Kunwari, kaswal lang. "Nay," sabi niya, "bakit po parang hindi kayo tumatanda?" Tumingin si Orin sa kanya, bahagyang natawa, at sinabing, "May mga sikreto ang kagandahan, iha." "Ang sikreto, kailangan mo lang alagaan kung saan galing ang ganda mo." Habang sinasabi ito, inilapat ni Orin ang kamay sa dibdib ni Salome. Marahan ngunit may bigat. "Mabuting maganda ka, Salome," bulong niya. "May dugo ka na hindi basta-basta." Namilog ang mga mata ni Salome sa takot. "Anong ibig niyong sabihin, Nay?" Ngunit ngumiti lang si Oring, bumalik sa kanyang kwarto at iniwan siyang tulala. Pagdating ng gabi, muling bumalik ang halakhak mula sa labas ng bahay. Ang mga liwanag sa gubat ay kumikintab at may mabigat na amoy ng kamangyan na pumapasok sa silid. Si Ramon ay mahimbing na natutulog, ngunit si Salome ay dilat ang mga mata, nakikinig. At sa bawat bulong ng hangin, malinaw niyang naririnig ang tinig ni Oring. Isang awit ng babae may halong pagnanasa at kapangyarihan. At tila ba siya ang tinatawag nito? Sa gabing iyon, unang beses niyang naramdaman ang kakaibang init sa katawan. Isang pakiramdam na hindi niya maintindihan, na parang may gustong pumasok sa kanyang isipan. Sa kanyang mga tainga, malinaw ang boses ni Oring. Bumubulong, "Huwag kang matakot, iha. Hindi ako kalaban mo. Magkakatulad lang tayo." At doon nagsimula ang takot na may halong tanong.
Ano ba talaga ang nais ng biyenan niyan si Oring? Mula nang gading narinig ni Salome ang bulong ni Oring sa hangin, hindi na siya nakatulog ng mahimbing. Ang bawat tunog ng hangin, bawat kaluskos sa sahig, ay parang may laman, may boses, may buhay. Minsan, habang naglalaba siya sa ilog, napansin niyang may mga babae sa kabilang pampang na pabulong na nagtatawanan habang nakatingin sa kanya. Narinig pa niyang may isa sa kanila ang nagsabi, "Siya na pala ang bagong manugang ni Oring, kawawa naman." Paglingon niya, biglang naglaho ang mga ito at ang tubig ay tila kumislot na parang may lumubog na anino. Mabilis siyang umuwi, nanginginig sa kaba. Nang makarating sa bahay, nadatnan niyang si Oring ay nakaupo sa harap ng salamin, nagsusuklay ng mahabang buhok gamit ang suklay na tila gawa sa pilak. Sa gilid ng salamin, nakasabit ang mga maliliit na bote ng langis. Iba't ibang kulay at amoy, may mabango, may amoy uso, at may amoy dugo. "Maganda bang suklay ko, iha?" tanong ni Oring nang mapansin siyang nakatayo sa pinto. Mana ito sa ina ng asawa ko at sa ina niya bago pa iyon. Sabi nila, sino mang gagamit nito ay mananatiling kasing ganda ng unang araw na inibig siya. Napalunok si Salome. Hindi niya alam kung anong isasagot. Lumapit siya ng kaunti at nakita niyang ang suklay ay may mga ukit na mga mata. Parang minamasdan siya habang lumalapit. Sa tabi ng mesa, may maliit na lalagyan ng lanis. "Ano po yan, Nay?" tanong niya, itinuturo ang mga bote. "Ah, ngiti ni Oring. Pampaganda, iha. Pero hindi para sa lahat. Ang balat ng babaeng gumagamit nito ay dapat handa. Hindi basta ordinaryong tao ang kayang magdala ng ganitong kagandahan." Kinabukasan, habang naglilinis si Salome sa kwarto, nakakita siya ng maliit na kahon sa ilalim ng kama ni Oring. May takip ito na gawa sa matigas na kahoy at may ukit ng buwan at bituin. Sa pag-usisa niya, dahan-dahan niyang binuksan ito. Doon niya nakita ang mas marami pang bote ng langis, ngunit ito'y kakaiba. May laman na parang dugo at gintong buhangin. Sa tabi ng mga bote ay isang lumang larawan, si Oring, mas bata, nakasuot ng puting saya, at sa tabi niya ay isang lalaking hindi pamilyar kay Salome. Maputi, matangkad, at may berdeng matang tila buhay. Naramdaman niyang may malamig na hangin na humaplos sa kanyang batok. At sa salamin sa tapat ng kama, nakita niyang nakatingin sa kanya si Oring. Nakatayo sa likod, walang emosyon sa mukha. "Ano ang ginagawa mo dyan, iha?" tanong ng biyanan. Malamig at mababa ang tinig. Mabilis niyang isinara ang kahon at nagpaumanhin. "Asensya na po, Nay. Naglilinis lang po ako." Lumapit si Oring, ngumiti at marahan siyang hinawakan sa pisngi. "May mga bagay sa bahay na hindi dapat binubuksan kung hindi mo pa alam ang halaga. Pero dahil pamilya ka na, baka panahon na rin para makilala mo ako." Dumampot si Oring ng isa sa mga bote, binuksan ito at biglang bumango ang paligid. Ang amoy ay hindi basta halimuyak ng bulaklak. Ito ay amoy ng gabi, ng luha, ng apoy at ng kagandahang nakakahilo. "Ito ang langis ng alindog," sabi ni Oring. "Pampanatili ng kagandahan, ngunit higit pa doon, ito ang nagpapatagal ng buhay at nagbibigay ng kakayahang mangakit ng sino mang titig sa iyo. Ito ang lihim ng bawat babaeng marunong mag-ingat ng sarili." Pagkasabi niya noon, marahang ibinuhos ni Oring ang kaunting patak ng langis sa kanyang mga kamay at ipinahid sa leeg. Sa harap ni Salome, nagbago ang balat ng biyanan. Lalo itong kumislap at ang mga mata nito ay nagmistulang kumikislap na berde. Parang hindi na tao. Napaatras si Salome, ngunit hinawakan siya ni Oring sa braso. "Huwag kang matakot," bulong niya. "Kailangan mapasayo rin ito balang araw, kapag dumating ang panahon na hindi ka na mahal ni Ramon. Ito lang ang makapagliligtas sa iyo." Tumalikon si Oring at muling nagsuklay sa salamin.
habang si Salome ay nakatulala, puno ng takot at katanungan. Kinagabihan, hindi siya makatulog. Nais niyang sabihin kay Ramon ang lahat ng nakita niya, ngunit wala itong gana makinig. Si Ramon ay parang wala sa sarili, laging pagod, laging tulala. Minsan, nang hawakan niya ang kamay ng asawa, malamig ito, parang hindi dugo ang dumadaloy kundi hangin. "Ramon, may kakaiba kay Nay," sabi ni Salome, nanginginig ang boses. Parang hindi siya tao. Ngunit umiling lang si Ramon. Marahang hinaplos ang buhok niya at sinabing, "Si Nanay ay matagal nang ganito, Salome. Huwag mo siyang kontrahin. May mga bagay na mas mabuting tanggapin kaysa tanungin." At doon niya unang naramdaman ang takot hindi lang kay Oring, kundi pati sa asawa niyang tila hindi naganap na mortal. Mula noon, araw-araw niyang napapansin ang kakaibang pagtrato ni Oring sa kanya. Kapag nagsasampay siya ng labahan, laging naroon ito, pinagmamasdan siya. Minsan, habang naliligo siya, sumulpot si Oring sa labas ng banyo, dala-dala ang tuwalya. "Naiwan mo ito, iha," sabi nito, sabay ngiti ng may kahulugan. Ang mga mata nito ay hindi mata ng isang ina, kundi ng isang nilalang na sanay mang-akit. Tuwing dumadaan ito, may halimuyak ng pabango na tila pumapasok sa isipan ni Salome at nilalason ang kanyang damdamin. Sa gabi, nananaginip siya ng mga kakaibang imahe. Ang sarili niyang katawan na tila hinahaplos ng dalawang kamay, isa kay Ramon, isa kay Oring. At sa gitna ng panaginip, maririnig niya ang boses ng biyenan na bumubulong. "Maganda ka, Salome, pero mas maganda kung magiging kagaya kita." Nang magising siya, humahabol siya ng hininga. Tumayo siya at lumapit sa salamin. Sa kanyang refleksyon, napansin niyang ang balat niya ay tila mas makinis, mas makintab, at ang mga mata niya ay bahagyang kunikislap sa berde sa ilalim ng liwanag ng buwan. Napatakip siya sa bibig, hindi makapaniwala, at sa labas ng bahay, sa terasa, naroon si Oring, nakatingala sa langit, nakangiti, at sa kamay nito ay hawak ang bote ng parehong langis. Sa pagitan nila, tila may hangin ng tukso at kapangyarihang nagsisimulang mag-ugnay. Simula noong gabing iyon, alam ni Salome na ang biyenan niya ay hindi lamang tao. Siya ay isang nilalang ng kagandahan, tukso at lihim na mahika. Pagkaraan ng gabing nakita ni Salome ang pagbabago sa sarili, hindi na siya mapakali. Ang balat niyang dati kayumangging sunog sa araw ay ngayon tila kumikintab, parang may kaputian at liwanag na hindi niya maipaliwanag. Kapag hinahaplos niya ang kanyang braso, pakiramdam niya ay may dumadaloy na init sa ilalim ng kanyang balat. At sa tuwing magtatagpo ang tingin nila ni Oring, naroon ang kakaibang pagkakaunawaan, isang lihim na hindi nila sinasabi, ngunit pareho nilang nararamdaman. Si Ramon naman ay lalong naging mailap. Madalas ay ginagabi ito ng uwi kahit walang trabaho sa bukid. Kapag dumadaan si Oring, tila natutunaw ang tingin nito sa anak. At si Salome naman ay nakakaramdam ng kung anong pagkasuklam at awa sa sarili. Dahil sa loob-loob niya, hindi na niya alam kung alin ang totoo, takot ba o pagnanasa ang kanyang nararamdaman. Isang gabi, wala si Ramon. Tumidilim na nang kumatok si Oring sa pinto ng kwarto ni Salome. Dala-dala ang isang maliit na sisidlan ng alak. "Uminom ka, iha," sabi nito habang inilalapag ang baso sa mesa. Masarap ito, galing sa gubat. Nakakawala ng pagod. Umupo siya sa gilid ng kama at ngumiti. Wala naman sa ugali ni Salome ang tumanggi sa biyenan, kaya kahit nagdadalawang isip, tinanggap niya ang baso. Una palang nahigop, naramdaman na niya ang kakaibang init na gumagapang mula sa lalamunan pababa sa kanyang dibdib. "Ano po ito, Nay?" tanong niya, nangingiti nang hindi maintindihan kung bakit. "Alak lang," sagot ni Oring na may mahinang tawa, "pero may halong damong galing sa bundok. Pampaganda ng kutis, pampalakas ng dugo." Habang lumalalim ang gabi, naramdaman ni Salome ang biglang pagbigat ng kanyang ulo. Ngunit sa halip na antok, tila kakaibang sigla ang sumakop sa kanya. Ang bawat hinga niya ay tila may halong apoy.
Tumayo siya at lumapit sa bintana. Naramdaman ang malamig na hangin sa balat. Sa labas, maliwanag ang buwan, at sa ilalim ng liwanag nito, nakita niya si Oring na nakatayo sa bakuran, nakatingala, nakapikit at tila sumasayaw. Ang mahaba nitong buhok ay kumikilos kahit walang hangin, at sa paligid nito may kumikislap na mga maliliit na liwanag na parang mga bubuyog ng gabi. Sa isang iglap, narinig niya ang tinig ni Oring, malambing ngunit may awtoridad. "Halika iha, huwag kang matakot sa ganda, yakapin mo ito." Parang nawala sa sarili si Salome. Lumabas siya ng bahay, paay tila kusang gumagalaw, at bago niya namalayan, nasa harap na siya ng biyenan. Ang mga mata ni Oring ay kumikislap na parang berdeng perlas. Hinawakan niya ang kamay ni Salome at ipinahid dito ang kakaibang langis mula sa kanyang palad. "Ito ang langis ng pagbangon," bulong ni Oring. "Dito ka magmumula." At sa sandaling iyon, parang sumiklab ang apoy sa balat ni Salome. Nakaramdam siya ng init, hindi masakit, kundi nakakabighani. Para siyang lumulutang, para bang hinahaplos ng hangin ang kanyang buong katawan. Ngunit kasabay nito, pumasok sa kanyang isipan ang mga imahe ni Ramon, ang asawa niyang mahal, ang lalaking dahilan ng lahat. Napapikit siya, nagsimulang umiyak. "Nay, ayoko po nito," sabi niya, nanginginig ang tinig. "Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin." Ngunit imbes na tumigil, niyakap siya ni Oring. "Huwag mong labanan iha," bulong nito. "Hindi mo kailangang matakot. Lahat ng babae ay may halimaw na nakatago sa loob. Kailangan mo lang itong gisingin." Ang tinig ni Oring ay malambing pero mabigat, parang nakakalunod. Sa mga sandaling iyon, ramdam ni Salome ang pag-init ng kanyang katawan, ang pag-ikot ng kanyang ulo at ang kakaibang kasiyahang hindi niya maipaliwanag. Nang tuluyang nagdilim ang paningin niya, huling nakita niya ang mukha ni Oring. Nakangiti, matay kumikislap ng berde, at sa kanyang mga labi ay isang halik na parang sumpa. Kinabukasan, nagising si Salome na tila walang maalala. Ang kanyang damit ay marurumi, ang kamay niya ay may bahid ng lanis. Paglingon niya sa paligid, nasa loob siya ng bahay, sa sahig ng kanilang kwarto, at si Ramon ay nakaupo sa tabi, tulog sa upuan. Nang umikot ang kanyang paningin, nakita niya si Oring sa pinto, tahimik na nakamasid. "Mabuti at nagising ka," sabi nito. Ngiting hindi mawari kung totoo o may halong panlilinlang. "Huwag mo nang isipin ang nangyari kagabi. Pinrotektahan lang kita." Pero may hindi tama. Sa mga susunod na araw, napansin ni Salome na tuwing tititigan niya ang sarili sa salamin, hindi niya ganap na makilala ang kanyang refleksyon. Minsan, tila may ibang mukha na lumilitaw sa likod niya. Ang mukha ni Oring, nakangiti, nakamasid. Ang mga panaginip niya ay lalo pang naging kakaiba. Sa bawat gabi, may pinig na bumubulong sa kanya. May halik na hindi kanya alam kung sa asawa ba o sa biyenan nagmumula. Sa umaga naman, pagtitingnan niya si Ramon, parang nagbabago ang tingin nito. Hindi na tulad ng dati. Hindi na puno ng pagmamahal, kundi may halong pagod, at kung minsan may pag-aalinlangan. Hanggang isang gabi, habang natutulog si Ramon, nagising si Salome sa mahina at pamilyar na tinig. "Masasanay ka rin," bulong ni Oring mula sa labas ng bintana. "Ang kagandahan ay kapangyarihan, at ang kapangyarihan ay hindi libre." Dahan-dahang bumukas ang bintana at pumasok ang malamig na simoy ng hangin na may halong halimuyak ng pabango ni Oring. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Salome ang malamig na halik sa kanyang noo at ang mahina ngunit malinaw na tinig na nagsabing, "Hindi mo na kailangang maging siya, maging ako ka." Pagmulat niya ng mata, wala na si Oring sa paligid, ngunit sa kanyang kamay, naroon ang isang maliit na bote ng langis na pamilyar ang amoy, ang parehong langis na nakita niya noon sa silid ng kanyang biyenan. At sa loob niya, alam niyang nagsisimula na ang sumpa.
Simula nang matagpuan ni Salome ang bote ng lamis sa kanyang kamay, araw-araw ay tila binabagabag siya ng mga kakaibang damdamin. Sa bawat pagdampi ng hangin, naaamoy niya ang pabango ni Oring. Mabango ngunit may halong matamis na amoy ng bulok na prutas. Ang bawat sandali ay parang sinusundan siya ng mga matang hindi nakikita. Si Ramon naman ay lalong naging mailap. Halos hindi na sila nag-uusap. Tuwing gabi, pag dumadampi ang liwanag ng buwan sa bintana, naririnig niya ang marahang pag-awit ni Oring sa labas. Ang boses nito'y parang sinulid na humihila sa kanyang kaluluwa. Isang awit ng tukso at kapangyarihang dahan-dahang sumasakal sa kanya. Isang gabi, habang nasa kusina si Salome at nag-aayos ng hapunan, biglang gumupas ang pintuan. Si Oring iyon. Nakasuot ng pulang saya na hapit sa kanyang katawan at sa mga braso nito ay kumikislap ang mga gintong pulseras. "Napakabango ng niluluto mo, iha," sabi nito, habang dahan-dahang lumapit. "Pero alam mo, may mas mabangong halimuyak kaysa sa niluluto mo. Ang amoy ng langis ng buhay." Umupo ito sa harap ng mesa. Sabay binuksan ang isang maliit na sisidlan na may kulay gintong likido. Ito ang langis na nagpapasigla sa mga katawan ng katulad natin. Isang patak lang at mararamdaman mo ang tibok ng kalikasan sa loob mo. Napakunot ang noo ni Salome. "Katulad natin?" tanong niya. Pero ngumiti lang si Oring, hindi sumagot. "Kailangan mong tanggapin kung sino ka pag mo maintindihan kung sino ako," bulong nito. Kinagabihan, habang nakahiga si Salome, muling bumalik sa kanyang alaala ang sinabi ng biyenan. Pinagmasdan niya ang maliit na bote ng langis sa kanyang kamay. Ang parehong bote na ibinigay sa kanya noong gabing nawala ang kanyang ulirat. Gusto niyang itapon, pero sa tuwing susubukan niya, parang may tinig sa kanyang isip na pumipigil. Sa gitna ng dilim, biglang may malamig na hangin na dumampi sa kanyang pisngi. Nang ibaling niya ang tingin sa salamin, nakita niya ang sarili, ngunit may kakaiba. Ang kanyang refleksyon ay ngumiti sa kanya, kahit siya mismo ay hindi. Sa mata ng refleksyon may kislap na berde. "Maganda ka," sabi ng boses ni Oring sa loob ng kanyang ulo. "Pero kulang pa. Hindi mo pa kayang maging ganap. Hindi mo pa kayang dalhin ang alindog ng iyong dugo." Napasigaw si Salome at tinakpan ang salamin. Ngunit nang tanggalin niya ang kamay niya, normal na muli ang kanyang refleksyon. Nanginginig siya, huminga ng malalim at sa loob-loob niya, alam niyang hindi iyon guni-guni. Kinabukasan, nagpasya siyang sundan si Oring. Maaga pa lang, nakita niyang umalis ang biyenan. Bitbit ang isang malaking sisidlan at nakasuot ng maitim na belo. Sinundan niya ito hanggang sa dulo ng bakuran, kung saan may makitid na daan patungo sa gubat. Habang papalapit siya, narinig niyang may mababang tinig ng awitin. Nagkubli siya sa likod ng puno at doon niya nakita si Oring na nakaluhod sa harap ng isang malaking punong palete. Sa paligid nito ay mga nakasabit na palamuti, mga dahon at pulang tela. Sa ilalim ng puno ay may hukay na may inilaw na mga kandila at sa gitna ay nakapatong ang isang sisidlang may pulang likido. Tinapik ni Oring ang lupa, sabay sabing, "Dugo ng bagong kasapi, buhay ng bagong katauhan." Ibinuhos niya ang laman ng sisidlan at biglang lumiwanag ang paligid. Sa lupa, may gumapang na aninong parang kamay at humawak ito sa braso ni Oring. Ngunit sa halip na matakot, mumiti ito at marahang humalik sa lupa. Dahan-dahang umapras si Salome, nanginginig. Ngunit bago siya makatakbo, napalingon si Oring. "Bakit mo ako sinusundan, iha?" tanong nito. Boses ay kalmado pero malamig. "Gusto mo bang malaman kung ano talaga ako?" Hindi nakasagot si Salome. Lumapit si Oring sa kanya, hawak ang bote ng langis. "Hindi mo kailangang matakot," sabi nito, sabay haplos sa kanyang pisngi. "Ang kagandahan mo ay hindi ordinaryo. Ang dugo mo, iha, ay pinili rin ng kagubatan." Tinignan niya si Salome ng diretso sa mata. "Hindi mo ba napansin, simula nang dumating ka rito, lumalakas ako. Nagiging bata ako. Hindi dahil sa mahika ko, kundi dahil sa presensya mo."
Ikaw ang supling na hinihintay ko. Napaatras si Salome, nanginginig. Hindi ako katulad mo, sabi niya. Hindi ako halimaw. Tumawa si Oring, mababa, parang boses na may dalawang pinagmumulan. Halimaw, hindi iha. Ang halimaw ay ang mga taong hindi kayang yakapin ang sarili nilang likas na lakas. Tumakbo si Salome pauwi, pero pagdating sa bahay, iba na ang itsura ni Ramon. Nakaupo ito sa sala, pero tila wala sa sarili. Ang mga mata niya ay maputla, at sa braso niya ay may bakas ng sugat. "Ramon!" sigaw ni Salome. Pero nang lapitan niya ito, hinawakan siya nito sa braso at mahigpit na pinisil. "Hindi mo naiintindihan, Salome," mahinang sabi ni Ramon. "May dahilan kung bakit ako nanatili sa bahay na ito. Hindi ko kayang iwan si nanay, dahil hindi ako pwedeng mabuhay kung wala siya." Nabigla si Salome. Ano ang ibig mong sabihin? Pero bago pa siya makasagot, lumabas si Oring mula sa silid. Bit-bit ang sisibla ng langis. "Huwag mo siyang pahirapan, anak," sabi nito. Hindi niya pa alam ang totoo. Lumapit siya kay Salome, hinaplos ang kanyang mukha, at ang malamig nitong kamay ay tila tumagos hanggang sa puso niya. "Balang araw," bulong ni Oring, "maiintindihan mo kung bakit mo ako kailangang mahalin." Sa gabing iyon, hindi na nakatulog si Salome. Sa labas, naririnig pa rin niya ang awitin ni Oring, mabagal, mapanukso, at tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Ang hangin ay mabigat, ang paligid ay malamlam, at sa bawat hinga niya, nararamdaman niya ang pagpasok ng kakaibang init sa kanyang dibdib. Ang langis sa kanyang kamay ay unti-unting nagbabago ng kulay, mula sa ginto ay naging pula. At sa salamin sa tapat ng kanyang kama, nakita niyang sa bawat paghinga niya, may aninong babae sa likod niya. Ngumiti ito at sa mga mata nito'y ang parehong liwanag na berde ni Oring. Sa sandaling iyon, alam ni Salome na unti-unti na siyang hinihila sa mundong hindi na kanya, isang mundong pag-aari ng tukso, ng alindog at ng mga engkantong matagal nang nabubuhay sa dilim. Lumipas ang mga araw na parang wala sa katinuan si Salome. Sa bawat umaga, pakiramdam niya'y mas nagiging magaan ang kanyang katawan. Ngunit kasabay noon ay ang unti-unting pagkalimot sa mga bagay na dati malinaw sa kanya. Hindi na niya maalala kung anong araw ang kasal nila ni Ramon o kung anong taon siya ipinanganak. Sa salamin, napapansin niyang mas maputi na siya kaysa dati. Ang mga mata niya ay nagkaroon ng kakaibang ningning at tuwing gabi, naririnig niya ang boses ni Oring sa loob ng kanyang isip. Malambing, mapanukso at laging may dalang mga salitang nagpapalabo sa katotohanan. "Huwag mong labanan, iha," bulong ng tinig. "Ang katawan mo ay sinasanay lamang sa bagong kapangyarihang ibinubuhos ko sa iyo. Sa huli, magiging isa rin tayo." Si Ramon naman ay tuluyan ng lumayo. Madalas ay nakatingin ito sa kawalan, tila may dinadala. Minsan, nakita ni Salome ang asawa na umiiyak sa tabing ng kanilang kama. Nilapitan niya ito, pero nagulat siya nang marinig ang mga salitang bumigkas mula sa bibig ni Ramon. "Hindi ko na alam kung sino ka, Salome. Hindi ko na alam kung asawa pa ba kita o anino ni nanay." Nanlamig ang buong katawan niya. "Anong ibig mong sabihin?" tanong niya. Ngunit hindi na sumagot si Ramon. Tumayo ito at lumabas ng silid, iniwan siyang mag-isa. Nang dumaan siya sa may bintana, nakita niyang si Oring ay nasa bakuran, nakatayo sa ilalim ng liwanag ng buwan. At si Ramon ay lumapit dito na parang isang batang walang sariling pag-iisip. Ang ina at anak ay nagyakapan, mahigpit, ngunit ang yakap na iyon ay hindi tulad ng yakap ng mag-ina. Ito ay may halong pananabik, may halong kasalanan. Nakita ni Salome kung paano ipinatong ni Oring ang kamay sa batok ni Ramon, at kung paanong sa bawat sandali, tila lumalabo ang paligid habang sinisipsip ng ina ang lakas ng anak. Nagtago si Salome sa likod ng kurtina, pinipigil ang sarili na sumigaw. Gusto niyang tumakbo, gusto niyang sumigaw ng tulong, pero parang may kamay na humawak sa kanyang dibdib at pinigilan siyang gumalaw. Habang pinagmamasdan niya ang tagpong iyon, may malamig na tinig na bumulong sa kanyang tenga. Ang parehong tinig na ilang linggo na niyang naririnig sa mga panaginip. "Ngayon alam mo na," sabi nito, "ang kapangyarihan ay hindi dumarating ng walang kapalit.
Ang dugo ng anak ay buhay ng ina. At ikaw, Salom, ay ang susunod. Napahawak siya sa kanyang ulo. Parang may naglalarong apoy sa loob ng kanyang utak. Napaluhod siya sa sahig. Halos mawalan ng malay. Nang magmulat siya ng mata, mag-uumaga na. Ang bakuran ay tahimik. Ang bahay ay tila walang tao. Si Ramon ay wala sa tabi niya. Ang natira lang ay ang amoy ng pabango ni Oring at ang marka ng 2 anino sa labas. Tila may 2 nilalang na nadlaho bago sumikat ang araw. Kinabukasan, naglakad si Salome palabas ng bahay. Bitbit ang bote ng langis na naiwan ni Oring sa silid. Pinuntahan niya ang simbahan sa baryo at kinausap ang matandang albularyo na nakatira sa tabi nito. Si Casimeona, isang babaeng kilalang marunong sa mga bagay na hindi basta nakikita. Casimeona, sabi niya, halos pabulong. Tulungan niyo po ako. Ang biyanan ko ay hindi taho. Napatingin si Casimeona sa kanya, pinakatitigan ang kanyang mga mata at marahang nagsalita. Hindi mo kailangang sabihin pa, nararamdaman ko ang init sa loob mo. Ang halimuyak ng langis na dala mo ay amoy ng engkantong tukso. Ang babaeng tinutukoy mo ay hindi ordinaryo. Isa siyang engkantang nabubuhay sa kagandahan ng lupa at sa bawat henerasyon, kailangan niyang magpasali ng dugo sa bagong tatawan. Napaupo si Salome, nanginginig. Ibig niyong sabihin, gusto niyang maging ako? Tumango si Casimeona. Hindi lang iyon. Ginawa niya ito noon sa kanyang ina at sa ina ng ina niya. Ang bawat babae sa kanilang lahi ay kailangang ipanganak muli sa katawan ng susunod na dalaga. Sa pagkakataong ito, ikaw ang napili. Hinawakan ni Salome ang bote ng lanis. Paano ko ito mapipigilan? Tanong niya. Walang halimaw na hindi pwedeng labanan, sagot ni Casimeona. Pero kailangan mo na tatapang at ng isang bagay na mas makapangyarihan kaysa sa tukso, ang pag-ibig. Ang tunay na pagmamahal lang ang makakabali ng sumpa, pero dapat mo munang harapin ang ugat nito. Hanapin mo ang puso ng kahalayan. Nasa ilalim yun ng punong balete sa likod ng bahay nyo. Huwag kang lalapit ng mag-isa dahil doon siya pinakamalafas. Sa gabing iyon, habang mahimbing ang tulog ng mga tao sa baryo, tahimik na bumalik si Salome sa kanilang bahay. Sa likod ng bakuran, ang mga dahon ng balete ay tila kumikilos kahit walang hangin. Ang lupa ay may amoy ng lumang dugo. Dala niya ang bote ng langis, hindi para gamitin, kundi para harapin. Sa ilalim ng mga ugat ng punong iyon, nakita niyang may butas na naglalabas ng mahina ngunit pulang liwanag. Huminga siya ng malalim at lumapit. Sa mismong sandaling iyon, narinig niya ang boses ni Oring sa likuran. Bakit mo pa nilalabanan, iha? Tanong nito. Kung tatanggapin mo lang, hindi mo kailangang masaktan. Ikaw na ang susunod na tagapagdala. Ako ay magpapahinga at ikaw ang magiging ako. Lumingon si Salome at nakita si Oring na hindi na mukhang tao. Ang balat nito ay parang balat ng ginto. Ang buhok ay lumilipad kahit walang hangin at sa kanyang mga mata ay sumisilip ang dilim ng kagubatan. Hindi ako magiging ikaw, sabi ni Salome. Nanginginig, ngunit matatag. Hindi ko hahayang maulit ang sumpa mo. Tumawa si Oring. Malakas at ang mga ugat ng balete ay gumalaw, parang mga ahas na buhay. Hindi mo akong kayang labanan, sabi nito, isa ka sa amin. Ngunit sa gitna ng takot, inalala ni Salome ang mukha ni Ramon. Ang mga sandaling totoo silang nagmahalan bago pa man pumasok ang dilim sa buhay nila. Kung may natitirang bahagi pa ng anak mo sa'yo, Nay Oring, sabi niya sa panginginig, pakiusap, itigil mo na ito. Sa unang pagkakataon, napatingin si Oring sa kanya na parang may bahagyang pag-aalinlangan. Ngunit bago ta siya makalapit, biglang gumalaw ang lupa. Mula sa ilalim ng balete, may umusbong na liwanag. Puti, hindi pula. At tumama ito sa bote ng langis sa kamay ni Salome. Napasigaw si Oring, nasunog ang kanyang balat at bumagsak sa lupa. Ang mga mata nito ay nagningning ng berde bago tuluyang naglaho sa hangin.
Huminga si Salome ng malalim, nanininig, ngunit alam niyang hindi pa tapos. Ang liwanag na iyon ay hindi lang galing sa lupa, nanggaling iyon sa kanya. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang ang kapangyarihan ay hindi laging sumpa. Minsan, ito rin ang tanging sandata para mabawi ang sarili. Matapos ang gabing iyon sa ilalim ng punong balete, inakala ni Salome na tapos na ang lahat, na ang pagkasunog ng katawan ni Oring at pagputok ng liwanag mula sa lupa ay tanda ng paglaya niya. Ngunit pagkagising niya kinabukasan, hindi na niya matandaan kung paano siya nakabalik sa bahay. Ang kanyang mga kamay ay may bakas ng abo at ang paligid ay tila balot pa rin ng amoy ng langis at usok. Tahimik ang buong bahay. Wala si Ramon at ang mga kurtina ay nakasara, parang sinadya para walang liwanag na makapasok. Huminga siya ng malalim, pilit na isinasantabi ang kaba, ngunit sa kanyang dibdib ay may bigat na hindi maipaliwanag. Parang may parte sa kanya ang naiwan sa ilalim ng balete. Nang gabing iyon, umupo siya sa tapat ng salamin. Ang mukha niyang dati may ningning ay tila payat, ngunit sa kanyang mga mata ay may kakaibang liwanag, hindi berde tulad ng kay Oring, kundi kulay ginto, parang apoy ng kandilang hindi namamatay. Habang pinagmamasdan niya ang sarili, narinig ang may kumaluskos mula sa kisame. Dahan-dahan siyang tumingin sa itaas. Sa pagitan ng mga siwang ng tabla, may umaagos na mabangong likido. Humulog ito sa sahig at agad kumalat. May kulay na parang dugo at ginto. Kasabay noon, may mahinang tinig na bumubulong sa hangin. Ang parehong tinig na kilala niya, ngunit mahina at basag. "Hindi mo ako kayang talunin, iha," sabi ng tinig. "Hindi mo ako pinatay. Pahagi na ako ng dugo mo." Napaatras si Salome, nanginginig. Pinikit niya ang mga mata, sabay dasal. Ngunit kahit anong dasal, naroon pa rin ang tinig. Paulit-ulit, parang hangin na pumapasok sa kanyang pandinig. Lumipas ang mga araw, at habang sinusubukang bumalik sa normal na buhay, napansin niyang may mga kakaibang nangyayari sa kanyang katawan. Kapag nasusugatan siya, agad itong naghihilom. Kapag napapagod siya, sapat lang ang isang oras na tulog upang makaramdam siya ng bagong lakas. Ang kanyang balat ay hindi tinatabla ng araw at ang mga hayop sa paligid ay parang lumalapit sa kanya, humihingi ng presensya. Minsan, habang naglalakad siya sa palengke, may matandang babae ang biglang lumapit at hinawakan ang kanyang kamay. "May halimuyak ka ng mga nilalang sa kagubatan," sabi ng matanda. "Mag-ingat ka, Hija. Kapag hindi mo napigilan ang apoy sa loob mo, ikaw ang magiging susunod na Oring." Nabigla si Salome. Naramdaman niyang ang mga salitang iyon ay parang sumpa. Pag-uwi niya, napaiyak siya sa takot. Hindi na siya makasigaw. Ang mga luha niya ay may bahid ng ginto at sa tuwing nadadampi sa balat, may naiwan na marka ng liwanag. Isang gabi, habang tahimik ang paligid, narinig niyang bumukas ang pinto. Si Ramon iyon, pawisan, maputla at parang galing sa mahaba at mabigat na paglalakbay. Niyakap siya ni Salome, ngunit malamig ang katawan ng lalaki. "Ramon, nasaan ka galing?" tanong niya. "May hinahanap ako," sagot nito, mahina ang boses. "Hinahanap ko ang katahimikan, Salome. Pero kahit saan ako pumunta, naririnig ko ang tinig ni nanay." Hindi siya tuluyang nawala. Parang nasa paligid pa rin siya, sa hangin, sa lupa, sa mga anino. Napayakap si Salome sa asawa, ngunit sa loob niya, may halong takot. Alam niyang totoo iyon. Alam niyang ang kapangyarihang tinatawag na sumpa ay hindi basta naglalaho. Tulad ng sinabi ni Simeona, ang mga engkanto ng tukso ay hindi namamatay. Lumilipat lang ng anyo, ng katawan, ng kaluluwa. At ngayong naririnig na rin ito ni Ramon, alam niyang nasa kanila pa rin si Oring. Kinabukasan, dinala ni Salome si Ramon kay Simeona. Ikinuwento nila ang lahat. Ang ritual sa balete, ang abo, ang pagbabalik ng tinig. Tahimik lang ang matanda,
Habang nakikinig, saka siya nagsindi ng kamangyan. Hindi ka pa ganap na malaya, sabi ni Simeona. Oring ay isang engkantong matagal nang nabubuhay sa pagitan ng mundo ng tao at ng di nakikita. Ang mga kagaya niya ay hindi basta nawawala. Nakakabit sila sa lahi ng dugo at damdamin. Kung nasaan ang takot, doon sila nabubuhay. Napatingin si Salome kay Ramon na tila unti-unti nang nawawala ng kulay. Kung gayon, paano namin siya tuluyang mapapalayas? Tanong ni Salome. Hindi mo siya kailangang palayasin, sagot ni Simeona. Kailangan mong harapin siya sa loob mo. Ang kaluluwa ni Oring ay nakakulong sa iyong katawan, iha. Kailangan mong talunin siya hindi sa labas, kundi sa iyong isipan. Sa gabing iyon, ginawa ni Salome ang payo ni Simeona. Umupo siya sa harap ng salamin, sinindihan ang 3 kandila, at inilagay ang bote ng langis sa gitna. Tumingin siya sa sarili at sa unang pagkakataon, hindi siya natakot. Pinikit niya ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Kung nandiyan ka, Oring, mahina niyang sabi, harap ka sa akin. Tapos na ang kasakiman mo. At mula sa loob ng salamin, dahan-dahang lumitaw ang imahe ni Oring. Ang mukha nito ay walang galit, ngunit puno ng lungkot. Hindi mo naiintindihan, sabi nito. Ginawa ko lang ito dahil natatakot akong mamatay. Ang kagandahan ang tanging sandigan ko para manatili sa mundong ito. Kung mawala ito, mawawala rin ako. Tumulo ang luha ni Salome. At dahil sa takot min mamatay, napahamak ang lahat. Sagot niya, pati ang anak mo, pati ako. Nilamon mo ang lahat ng may buhay para lang manatili. Lumapit ang imahe ni Oring sa kanya. Hindi ko sinasadya, ginawa ko lang ang itinuro sa akin. Ganito kami nilikha, mga tagapangalaga ng tukso, mga babaeng nabubuhay sa pagnanais ng iba. Tahimik si Salome. Sa halip na galit, naramdaman niya ang awa. Lumapit siya sa salamin at inilapat ang kamay niya rito. Kung totoo ang sinasabi mo, Nay, sabi niya, ito na ang huling pagkakataon, magpahinga ka na. Dahan-dahang ngumiti si Oring. At sa unang pagkakataon, walang tukso sa kanyang ngiti. Puro pagod at kapayapaan. Salamat anak, bulong nito bago tuluyang naglaho ang imahe. Sa sandaling iyon, sumabog ang bote ng langis at ang halimuyak nito ay kumalat sa hangin. Hindi na mabigat, kundi banayad at malamig. Ang apoy ng mga kandila ay sabay-sabay na namatay at sa katahimikan ng gabi, naramdaman ni Salome ang gaan ng loob. Pagmulat niya ng mata, mag-uumaga na. Sa unang pagkakataon, walang tinig, walang halakhak, at walang aninong sumusunod. Sa labas, sumikat ang araw at pumasok ang liwanag sa loob ng bahay. Huminga siya ng malalim at sa kanyang dibdib, ramdam niyang may bakas pa rin ng kapangyarihan ni Oring, ngunit hindi na ito sumpa. Ito ay naging bahagi ng kanyang lakas, tanda ng babaeng marunong magpatawad kahit sa nilalang na minsang sumira sa kanyang buhay. Ngunit sa di kalayuan, sa ilalim ng punong balete, isang munting bulaklak ang sumibol sa lupa. May amoy ng langis at kulay gintong-ginto. Isang paalala na ang lahi ng engkantong tukso ay hindi kailanman lubusang naglalaho. Ilang linggo ang lumipas mula nang tuluyang maglaho ang imahe ni Oring sa salamin. Kala ni Salome ay tapos na ang bangungot. Sa mga unang araw, tahimik ang bahay, maaliwalas ang hangin at unti-unti nang bumabalik ang kulay ng paligid. Si Ramon ay muling ngumiti, parang unti-unti na rin siyang bumabalik sa dating siya. Muling nagluluto si Salome ng mga paborito nilang pagkain at kahit paano, naramdaman niyang may pag-asang mabubuo nila muli ang buhay na winasak ng mga lihim at sumpa ng engkanto. Ngunit sa kabila ng katahimikan, may kakaibang pakiramdam sa dibdib ni Salome. Isang kirot na hindi niya maipaliwanag, na para bang may natitira pa ring bahagi ni Oring sa kanyang kaluluwa na ayaw lumisan. Minsan tuwing gabi, kapag nakahiga siya at tahimik na ang lahat, nararamdaman niyang may malamig na hangin na dumadampi sa kanyang buhok at sa kanyang tainga may bulong na mahina ngunit malinaw.
Hindi mo pa alam ang katapusan ng lahat, iha. Isang gabi, habang naglalakad siya papuntang kusina, narinig niya ang kaluskos mula sa labas. Sa pagtingin niya sa bintana, nakita niya ang punong balete sa malayo, ang puno na minsan naging saksi sa laban nila ni Oring. Hindi tulad dati na yun ay kumikislap ito sa dilim, parang may mga matan nakatingin. Nakaramdam siya ng kaba, ngunit itinuloy pa rin niya ang kanyang gabi. Lumipas pa ang mga araw at unti-unti niyang napansin na si Ramon ay nagiging tahimik muli. Madalas itong gising sa gabi at minsan ay nahuhuli niyang nakatingin ito sa labas ng bahay. Parang may inaabangan. Nang tanungin niya, "Ramon, bakit ka laging gising tuwing hating gabi?" Simpleng sagot nito, "May naririnig akong umaawit, parang tinig ni nanay." Natigilan si Salome sapagkat alam niyang iyon ay imposibleng mangyari. Hindi na dapat marinig ang tinig ni Oring. Isang gabi, nagising siya dahil sa malamig na simoy ng hangin na pumapasok sa silid. Si Ramon ay wala sa kama. Lumabas siya ng bahay at sa liwanag ng buwan, nakita niyang si Ramon ay nakatayo sa paanan ng punong balete, nakatingala at tila may kausap. Ang mga labi niya ay gumagalaw, ngunit walang tunog na lumalabas. Dahan-dahan siyang lumapit at doon niya narinig ang isang pamilyar na tinig na mula sa hangin. "Anak, bumalik ka na sa akin." Napahawak si Salome sa dibdib. Halos hindi makahinga. Sa harap niya, ang lupa sa ilalim ng puno ay gumagalaw at mula rito, unti-unting umahon ang isang anyo. Babae, may mahabang buhok na parang ulap ng usok at ang balat nito ay kumikintab na parang ginto. Si Oring, ngunit hindi na ito ang dating mukhang tao. Ang mga mata nito ay dilaw na tina apoy at ang boses nito ay parang nagmumula sa ilalim ng lupa. "Hindi mo ako pinatay, Salome," wika ni Oring. "Binigyan mo lang ako ng bagong hugis. Hindi ako mawawala hanggat may pusong kayang tuksuhin." Napasigaw si Salome at hinatak si Ramon palayo. Ngunit ang lalaki ay tila nasa ilalim ng mahika. Ang kanyang mga mata ay walang buhay at sa bawat hakbang niya, mas lalo itong lumalapit sa nilalang na dating kanyang ina. "Ramon," sigaw ni Salome, "lumaban ka." Ngunit hindi ito nakinig. Lalo pa siyang natakot nang maramdaman niya ang bigat ng hangin sa paligid. Ang mga sanga ng balete ay gumagalaw, parang buhay, at ang mga ugat nito ay unti-unting gumagapang sa lupa papunta sa kanila. Napaatras si Salome, ngunit may ugat na bumalot sa kanyang binti. Napasigaw siya sa sakit, ngunit sa kabila ng lahat, pinilit niyang abutin ang kamay ni Ramon. "Pakiusap, bumalik ka sa akin," bulong niya habang umiiyak. Sandaling tumigil si Ramon at sa kanyang mga mata sumilay ang liwanag ng pagkalito. "Salome?" mahina niyang sabi. Ngunit bago pa siya makalapit, biglang hinila siya ni Oring. "Hindi mo siya nakukuha," sabi ng engkanto. "Hindi mo kayang agawin ang dugo ko." Doon biglang kumislap ang alaala sa isipan ni Salome. Ang sinabi ni Casimeona, ang puso ng kahalayan ay nasa ilalim ng punong balete. Sa gitna ng kaguluhan, tumingin siya sa lupa at napansin ang pulang liwanag sa pagitan ng mga ugat. Gamit ang lahat ng lakas, hinugot niya ang maliit na kutsilyo mula sa kanyang bulsa at sinaksak ang lupa kung saan nagmumula ang liwanag. Agad na lumindol ang paligid at ang sigaw ni Oring ay umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Ang kanyang anyo ay nagliyab at ang hangin ay nagdilim. Napabitaw si Ramon at napahandusay sa lupa. Huminga si Salome ng malalim at pinigilan ang sariling mapahiga. Nakita niyang unti-unting natutunaw si Oring. Ang anyo nito ay nagiging abo na tinatangay ng hangin. Ngunit bago ito tuluyang maglaho, tumingin ito sa kanya at sa huling pagkakataon ay nagsalita. "Hindi mo ako kayang burahin." Salome, hanggat may babae sa mundong marunong magnasa, hanggat may puso ng inggit, ako'y mabubuhay sa kanila. Matapos iyon,
Nagliwanag ang paligid at biglang tumigil ang lahat ng tunog. Ang mga sanga ng balete ay huminto, ang lupa ay tumigil sa paggalaw, at ang gabi ay muling naging tahimik. Dahan-dahang lumapit si Salome kay Ramon. Ginising ito at sa awa ng Diyos, nagmulat ito ng mga mata. "Tapos na ba?" tanong ng lalaki halos pabulong. "Oo," sagot ni Salome, "tapos na." Ngunit sa loob niya, hindi siya sigurado. Tumayo sila at sa pag-uwi, napatingin siya sa punong balete. Ang mga dahon nito ay kumikintab sa liwanag ng buwan at sa pagitan ng mga sanga, may nakita siyang maliit na nilalang na nakatingin sa kanila. May mukha ni Oring, ngunit bata, inosente at nakangiti. Sa mga mata nito, ang parehong berde at gintong liwanag ay muling kumislap. Nagpatuloy silang lumakad pa uwi, ngunit sa puso ni Salome, alam niyang nagsimula na ang panibagong kabanata ng sumpa. Dahil ang mga nilalang na nilikha mula sa tukso ay hindi namamatay, sila'y muling isinisilang sa anyong bago at naghihintay lamang ng tamang oras para magbalik. Pagkaraan ng ilang linggo mula nang tuluyang maglaho si Oring sa ilalim ng balete, unti-unting nagbalik ang katahimikan sa buhay ni Salome at Ramon. Ngunit hindi pa rin naaalis sa isipan ni Salome ang mga huling salitang binitawan ng biyenan bago ito naglaho, na hanggat may puso ng babae na marunong magnasa, mananatili ang kanyang presensya sa mundo. Madalas na itong maalala tuwing gabi, lalo na kapag dumarating ang malalakas na hangin mula sa kagubatan. Sa tuwing hinahaplos ng malamig na hangin ang kanyang mukha, pakiramdam niya'y may pares ng matang nakamasid sa kanya, naghihintay ng pagkakataon para muling bumalik. Hindi na rin bumalik sa dati si Ramon. Madalas itong tahimik at tulala, at minsan ay nakikitang nakatingin lang sa walang direksyon, parang may sinusundan sa hangin. Kapag tinatanong ni Salome, lagi lang nitong sinasabi, "Minsan naririnig ko pa rin ang boses niya." Alam ni Salome kung sino ang tinutukoy ng asawa, at sa tuwing maririnig niya ito, napapahigpit ang kapit niya sa sariling dibdib, pinipigilan ang muling pag-usbong ng takot. Isang gabi, habang nakahiga sila, nagising siya sa malamig na hangin. Pagmulat niya ng mata, wala si Ramon sa tabi niya. Agad siyang tumayo at naglakad palabas, at doon niya nakita si Ramon sa labas ng bahay, nakatayo sa gitna ng dilim, nakatingin sa direksyon ng punong balete. Dahan-dahan siyang lumapit at hinawakan ang braso nito. "Ramon," mahinang tawag niya. Ngunit nang lumingon ang lalaki, namutla siya sa nakita. Ang mga mata nito ay kumikislap ng mapusyaw na berde at ang mukha nito ay tila walang emosyon. "Nakabalik na siya, Salome," sabi nito sa malamig na tinig. "Sabi ko naman sa'yo, hindi siya kailanman mawawala." Napaatras siya, nanginginig. "Hindi totoo yan," sagot niya, halos pabulong. "Pinatay na natin siya, Ramon." Ngunit umiling ang asawa niya. "Hindi mo siya pinatay," sagot nito. "Hinayaan mo lang siyang pumasok sa'yo." Nanginginig si Salome habang pinagmamasdan ang asawa. Napansin niyang sa batok nito ay may bakas ng 3 maliliit na marka, parang pagkakagat ng hayop. Pinilit niyang lapitan si Ramon, pero bigla itong tumalikod at tumakbo papunta sa gubat. Sinundan niya ito, kahit natatakot. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, naririnig niya ang mga yapak ng asawa, ang mga dahon na nagkakaluskosan, at ang marahang hanakhak ng babaeng matagal na niyang inakalang nawala. Nang makarating siya sa gilid ng balete, natigilan siya sa tanaw. Si Ramon ay nakaluhod sa lupa, at sa likod nito ay may anyong unti-unting nabubuo, ang aninong may hugis babae, nakalutang at nakangiti. "Sabi ko sa iyo, anak," bulong ng tinig ni Oring, "hindi mo ako kayang talunin." Naisigaw ni Salome ang pangalan ni Ramon, ngunit sa sandaling iyon, sumambulat ang liwanag mula sa punong balete. Ang lupa ay gumalaw, at sa paligid nila, tila umuusbong ang mga kamay na gawa sa lupa at ugat. Muling nagpakita ang buong anyo ni Oring, mas maganda at mas makapangyarihan kaysa dati. Ang balat niya ay kumikislap na parang ginto,
at ang buhok niya ay humahampas sa hangin na parang may sariling buhay. "Hindi mo ako kailangang labanan, iha," sabi nito habang papanapit. "Ako ang ugat ng iyong lakas. Ako ang dahilan kung bakit ka buhay pa." Napaatras si Salome, nanginginig ang buong katawan, ngunit pinilit niyang magpakataga. "Hindi mo ako pag-aari, Oring," sigaw niya. "Hindi ako katulad mo." Tumawa ang engkanto, mabagal at mabigat. "Hindi mo alam ang sinasabi mo. Dala mo ang dugo ko. Ikaw ang bagong sisidlan. Ang bawat patak ng langis na ipinahid ko sa iyong balat noon ay nagbigay ng buhay sa akin. Ako ay nasa loob mo." Sumabog ang hangin at sa isang iglap naramdaman ni Salome ang matinding sakit sa kanyang dibdib. Parang may apoy na sumiklab sa loob niya. Umagsak siya sa lupa at napahawak sa kanyang tiyan. Sa paligid niya, naglalaho na ang liwanag ng buwan at tanging ang berdeng sinag mula sa katawan ni Oring ang nakikita. "Huwag kang lumaban," sabi ng engkanto. "Hayaan mong maging isa tayo." Ngunit sa halip na sumuko, pinilit ni Salome na bumangon. Sa kanyang isipan, naririnig pa rin niya ang boses ni Casimiona. Ang kaluluwa ng engkanto ay nabubuhay sa takot. Kapag pinatugan mo ng pag-ibig, mawawala ang kapangyarihan nito. Sa gitna ng sakit at takot, inalala niya ang mukha ni Ramon. Ang mga panahong totoo silang nagmahalan bago dumating si Oring. Lumapit siya sa asawa at hinawakan ang mukha nito. "Ramon," bulong niya, "naaalala mo pa ba ako? Hindi siya ang ina mo. Ako ito. Ako ang asawa mo." Sa isang sandali, parang nagliwanag ang mga mata ni Ramon. "Salome?" Mahinang sagot nito. "Oo, ako ito," sagot niya, umiiyak. "Lumaban ka. Mahal kita." Nang marinig ni Oring ang salitang iyon, sumigaw siya ng matindi at ang hangin ay biglang lumakas. Ngunit sa halip na bumagsak si Salome, lalo siyang tumatag. Ang apoy na nasa dibdib niya ay naging liwanag at unti-unting bumalot iyon sa buong paligid. Nasunog sa liwanag ang anino ni Oring at sa bawat pag-iyak ni Salome, nagiging abo ang balat ng engkanto. "Hindi ka pwedeng manalo sa isang pusong marunong magmahal," sabi ni Salome, habang ang luha niya ay bumagsak sa lupa. Sa huling pagkakataon, nakita niyang nagbago ang mukha ni Oring. Wala na ang kasamaan, napalitan ito ng pagod at kalungkutan. Alam ko lang," sabi nito, "kung gaano kasakit ang maghintay ng kalayaan." Unti-unti itong naglaho at ang katawan nito ay naging alabok na tinangay ng hangin. Ang paligid ay muling natahimik. Si Ramon ay bumagsak sa lupa, humihingal, habang si Salome ay napaupo, pagod na pagod ngunit buhay. Sa kalangitan, muling lumitaw ang buwan, malinaw at mapayapa. Huminga siya ng malalim, ramdam ang init ng dibdib niya na ngayoy unti-unting humuhupa. Ngunit sa ilalim ng balete, may naiwan, isang piraso ng pulang tela at sa ibabaw nito nakasulat sa lumang wika, "Ang kagandahan ay di sumpa, kundi babala. Ang puso ng tukso ay nasa bawat nilalang na di marunong tumingin sa sarili." Habang papalayo sila ni Ramon, hindi na lumingon si Salome. Ngunit alam niyang ang laban na iyon ay hindi lang laban para sa kanila, kundi laban ng bawat babaeng natutukso ng kapangyarihan at kagandahan. Sa kanyang dibdib, naroroon pa rin ang init ng langis, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na iyon sumpa. Isa na itong paalalang laban ng kanyang nalampasan at ng biyenang minsang naging halimaw, ngunit sa huli naging aninong natutong magpaubaya. Lumipas ang ilang buwan mula nang tuluyang mawala si Oring, ngunit sa kabila ng kapayapaang bumabalot sa kanilang buhay, ramdam pa rin ni Salome na hindi pa tapos ang lahat. May mga gabi pa rin na tila kumikilos ang hangin sa labas ng kanilang bahay. May mga bulong sa paligid ng kagubatan at ang punong balete na minsang naging saksi sa sumpa ay nananatiling nakatayo, malakas, matikas at tila may buhay. Minsan, habang naglalaba si Salome sa ilog, napansin niyang sa kabilang pangpang ay may mga batang naglalaro.
ngunit may isa sa kanila ang tila kakaiba. Ito'y batang babae, mga 6 na taong gulang, nakasuot ng puting duster at may buhok na parang ginto kapag tinatamaan ng araw. Nakatingin ito sa kanya, tahimik ngunit nakangiti. Nang kumaway siya, biglang naglaho ang bata na parang hangin lang. Napalunok siya at napatingin sa langit. Pakiramdam niya, iyon ay paalala. Pag-uwi niya, tahimik ang bahay. Si Ramon ay nasa palengke at siya lamang ang naiwan. Habang nagluluto, napansin niyang nakabukas ang pinto ng kanilang silid. Nilapitan niya ito at sa ibabaw ng kama ay may nakapatong na maliit na pulang sisidlan. Inabot niya ito at nang mabuksan, isang mabangong usok ang kumawala. Ang amoy ay pamilyar, ang amoy ng langis ni Oring. Napaatras siya, ngunit bago pa man niya maibaba ang sisidlan, narinig niya ang tinig ng bata. "Bakit mo ako iniwan, inay?" Napalingon siya at sa pintuan ng silid ay naroon ang batang babae mula sa ilog, nakatayo, nakangiti, at sa mga mata nito ay may parehong kislap na berde tulad ng kay Oring. "Sino ka?" tanong ni Salome. Naninginig ang boses. Ngunit tumawa lang ang bata, isang tawang malambing ngunit nakakatindig balahibo. "Ako si Lira," sagot nito. "Sabi ni Lola, ikaw ang mag-aalaga sa atin." Napaluhod si Salome, hindi makapaniwala. "Hindi pwedeng totoo yan," bulong niya. Ngunit ang bata ay naglakad palapit, hinawakan ang kamay niya, at sa sandaling iyon, naramdaman niya ang malamig na haplos na dati kay Oring lang niya nararamdaman. "Hindi mo siya pinatay," sabi ni Lira. "Ginawa mo lang siyang bago." Mabilis niyang binawi ang kamay at tumakbo palabas, ngunit paglabas niya ng bahay, natigilan siya. Ang paligid ay nabago. Ang araw ay tila namatay at ang hangin ay mabigat, puno ng halimuyak ng kamanyan. Sa dulo ng bakuran, ang punong balete ay kumikislap at sa ilalim nito ay may pulang liwanag na muling bumubuhay. Narinig niyang tinawag siya ni Ramon. Mabilis siyang tumakbo at niyakap ang asawa. "Ramon," sabi niya, "si Oring hindi siya tuluyang nawala." Nagtaka ang lalaki. Ngunit nang marinig din niya ang tawa ng batang babae mula sa loob ng bahay, alam niyang totoo ang sinasabi ng asawa. Mabilis silang bumalik sa loob, ngunit pagpasok nila, wala na ang bata. Sa sahig, ang pulang sisidlan ay pumutok at mula rito ay may umuusok na ginintuang usok na kumalat sa buong bahay. Humigpit ang hawak ni Ramon sa kanya, ngunit napaatras siya sa bigat ng hangin. Sa gitna ng usok, isang boses ang sumigaw. Malakas, mapait, ngunit pamilyar. "Hindi ko kailanmang iniwan ang tahanang ito. Ang sumpa ay dugo at ang dugo ay buhay." Sa kisame ng bahay, unti-unting lumitaw ang aninong hugis babae. Kumikilos sa gitna ng liwanag at sa isang iglap, bumagsak ito sa gitna ng sala. Si Oring. Ngunit ngayon, ibang-iba na siya. Ang kanyang anyo ay kalahating tao, kalahating anino. Ang kalahati ng kanyang mukha ay parang abo at ang isa'y parang gintong hinulma. "Hindi ko ginusto ang lahat ng ito," sabi ni Oring habang nakatingin kay Salome. "Ngunit kailangan kong mabuhay. Kailangan kong manatili dahil dito ako nakatali." Lumapit si Salome, nanginginig ngunit may tapang sa kanyang boses. "Tama na, Oring. Wala nang natitira sa iyo kundi galit at takot. Kung talagang gusto mo mabuhay, gawin mo ito sa liwanag, hindi sa kasinungalingan." Ngunit ngumiti lang ang engkanto, isang ngiting mapait. "Hindi mo naiintindihan. Ang kagandahan at kasalanan ay iisa. Hanggat may nagmamahal, may magnanasa, may puso, may tukso." Biglang kumulog sa labas at ang hangin ay nagbago ng direksyon. Ang mga dingding ng bahay ay nag-umpisang magbitak at mula sa lupa, unti-unting umangat ang mga ugat ng balete, pumapasok sa loob ng bahay. Pinrotektahan ni Ramon si Salome, ngunit tinabig siya ni Oring at itinulak sa dingding.
Hindi ikaw ang gusto ko, sabi nito. Siya ang karugtong ng aking lahi. Tinuro niya si Salome. Sa kanya ko ipapasa ang lahat. Ang kagandahan, ang alindog at ang kapangyarihan. Napasigaw si Salome, ngunit sa halip na umatras, inanggap niya ang sakit na dumarating sa kanyang dibdib. Kung iyan ang gusto mo, sabi niya, ako na. Pero tapusin mo na ang sumpa. Huwag mo nang idamay ang iba. Nang mga salitang iyon ay bumalot sa hangin. Ang paligid ay lumiwanag. Ang katawan ni Salome ay umangat sa hangin. At ang paligid ay napuno ng mga aninong sumisigaw. Si Oring ay napaatras, tila nasusunog ng liwanag. Ano ang ginagawa mo? Sigaw niya. Hindi mo ako kayang burahin. Munip ngumiti si Salome. Hindi kita buburahin, Oring. Palalaian kita. At sa sandaling iyon, nagliwanag ang buong bahay. Ang usok ay kumalat sa himpapawid. At sa ilalim ng liwanag, nakita ni Salome ang mukha ni Oring na unti-unting nagiging payapa. Salamat, sabi nito, bago tuluyang naglaho sa hangin. Nang matapos ang lahat, bumagsak sa lupa si Salome, pagod. Ngunit nakangiti. Si Ramon ay tumakbo sa kanya, niyakap siya ng mahigpit. At sa gitna ng katahimikan, pareho silang huminga ng malalim. Sa labas, ang punong balete ay napahinto sa pag-uga at ang pulang liwanag sa ilalim nito ay tuluyang naglaho. Ngunit sa ilalim ng lupa, may naiwan, isang maliit na sisidlan ng langis. Walang laman, ngunit may bakas ng gintong alikabok. Dahan-dahang naglakad si Salome palapit at ibinaon ito sa lupa. Ito na ang huling pahinga mo, Oring. Mahinahon niyang sabi. Sana sa wakas, makatulog ka na. Paglingon niya kay Ramon, may ngiti sa kanyang labi. Tapos na, sabi niya. Tunay na tapos na. Ngunit sa kalayuan, sa pagitan ng mga ugat ng punong balete, isang munting batang babae ang muling lumitaw, tahimik at nakamasin sa kanila. Ang kanyang buhok ay ginintuang kumikislap at sa mga mata nito ay may kakaibang kislap, hindi berde, hindi ginto, kundi halo ng dalawa. Ang bagong simula ng isang lahing hindi kailanman tuluyang mawawala. Pagkalipas ng ilang buwan, tila tuluyan nang nagbalik sa normal ang buhay ni Salome at Ramon. Ang bahay ay muling naging tahimik at ang mga gabi ay wala ng halimuyak ng langis o mga bulong na nagmumula sa hangin. Ang punong balete sa likod ng kanilang bahay ay unti-unti na ring natakpan ng mga bagong dahon. Tila wala ng bakas ng mga nagdaang kababalaghan. Ngunit sa puso ni Salome, nananatili pa rin ang bigat ng mga alaala. Sa bawat paghinga niya, may naiwan pa ring aninong bumabalik. Ang tinig ni Oring, ang mga mata nitong puno ng lungkot at pagnanasa, at ang mga salitang umuukit sa kanyang isipan. Ang kagandahan ay di sumpa kundi babala. Tuwing umaga, habang pinagmamasdan niyang sarili sa salamin, ramdam niyang may kakaiba sa kanya. Mas maputi siya kaysa dati. Mas magaan ang kanyang katawan at kahit wala siyang ginagawa, lagi siyang pinagmamasdan ng mga tao sa baryo na parang may ibang liwanag siyang dala. Isang araw, habang naglalakad siya papuntang palengke, nilapitan siya ng isang matandang babae. Magandang umaga, Hija, sabi nito sabay titig sa kanya. Ang iyong balat ay may sinag ng mga diwata, ngunit may bakas din ng apoy. Ingatan mo ang sarili mo. Hindi lahat ng liwanag ay nagpapagaling. Minsan, ito rin ang nagaanyaya ng panganib. Nagulat si Salome sa sinabi ng matanda. Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong niya. May mga matang nakamasid sa iyo, sagot ng babae. Mga matang nagmula sa ilalim ng lupa. Hindi pa man siya nakasagot, bigla na lang lumayo ang matanda. Iniwan siyang nakatayo sa gitna ng kalsada, nagtataka at natatakot. Pag-uwi niya, tahimik lang si Ramon. Madalas itong pagod at abala sa bukid. Ngunit sa mga gabing magkasama sila, napapansin ni Salome na may kakaibang titig ang asawa niya. Parang hindi ito sigurado kung sino ang kaharap niya. Minsan, sabi ni Ramon, parang hindi ikaw ang katabi ko. Parang iba ka, mas maganda ka kaysa dati, mas kakaiba. Napayuko si Salome, hindi alam kung matutuwa o matatakot. Hindi ako nagbago, mahina niyang tugon. Pero sa loob-loob niya,
Alam niyang nagsisinungaling siya. Tuwing nakikita niya ang sarili sa salamin, napapansin niyang ang kanyang mga mata ay nagiging berde kapag tinatamaan ng liwanag ng buwan. Minsan pa nga nararamdaman niyang may malamig na kamay na humahaplos sa kanyang batok sa tuwing nag-iisa siya. Isang gabi, habang mahimbing ang tulog ni Ramon, biglang nagising si Salome sa tunog ng mga yapak mula sa labas ng bahay. Maingat siyang tumayo at sumilip sa bintana. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niya ang isang batang babae. Ang batang may ginintoang buhok na minsang nakita niya sa ilog. Si Lira. Nakatingin ito sa kanya, nakangiti, habang hawak ang isang piraso ng pulang tela. Inay, bulong nito, nawala mo ito. Napaatras si Salome at nang muling limingon, wala na ang bata. Ngunit sa sahig ng kanilang silid, may naiwan na bakas ng maliit na paa at isang patak ng gintong langis. Napaluhod siya, kinapa ang tela at naramdaman ang unit nito sa kanyang kamay. Hindi totoo, Ipo, bulong niya, ngunit naramdaman niyang may aninong dumadaan sa likod niya. Ang presensyang matagal na niyang inaakalang naglaho. Kinabukasan, nagpunta siya kay Casimiona, ang matandang albularyong minsang tumulong sa kanya. Casimiona, sabi niya, bakit naririnig ko pa rin siya? Bakit nararamdaman kong nandito pa si Oring? Tahimik lang ang matanda, saka mahinang tumugon. Hindi ka na ordinaryong babae, Salome. Nang ipasa ni Oring sa'yo ang kanyang kapangyarihan, hindi lang sumpa ang iniwan niya. Iniwan din niya ang kanyang kakayahang maramdaman ang mga nilalang sa pagitan ng buhay at kamatayan. Isa ka ng tulay ng dalawang mundo. At ang batang nakita mo, si Lira, hindi siya multo. Siya ang alaala ni Oring na nagkatawang laman. Napatitig si Salome sa kanya, nanginginig. Anong ibig niyong sabihin? Buhay siya? Tumango si Casimiona. Oo, at habang may bakas ng langis sa lupa ng tahanan mo, mananatili siyang buhay. Siya ang bunga ng sumpa at ng awa mo. Hanggat may liwanag sa puso mo, hindi siya mawawala. Pag-uwi niya, nadatnan niya si Ramon na nakaupo sa terasa, may hawak na maliit na laruan, isang manikang yari sa sanga at sinulid. Nakita ko ito sa bakuran, sabi nito. Parang gawa ng bata. Hindi nakasagot si Salome. Nilingon niya ang paligid at napansin ang mga dahon ng balete na nagliliparan kahit walang hangin. Sa di kalayuan, nakita niya si Lira, nakatayo sa lilim ng puno, nakatingin sa kanila. Ramon, sabi niya, pumasok ka sa bahay, huwag kang lalapit. Pero huli na. Lumapit si Ramon, parang naakit sa presensya ng bata. Ang ganda mo, sabi niya. Kamukha mo si nanay noong bata pa siya. Nan marinig yun, napahawak si Salome sa dibdib. Doon niya naintindihan, si Lira ay hindi lamang alaala, kundi reinkarnasyon ng kabataan ni Oring. Lumapit siya at hinawakan ang kamay ng bata. Lira, mahinang sabi niya, hindi ka na kailangang manatili rito. Pwede ka nang magpahinga. Ngunit numiti lang si Lira. Hindi pa ako pwedeng umalis, sagot nito. Hindi pa ako tapos. May bagong buhay na darating at kailangan kong manatili hanggang siya ay ipanganak. Napatingin si Salome, gulat. Anong ibig mong sabihin? Ngunit bago pa makasagot ang bata, biglang kumidlat sa langit at ang hangin ay bumigat. Si Lira ay unti-unting naglaho, iniwan ang gintong alikabok sa lupa. Paglingon ni Salome, si Ramon ay nakatayo pa rin, nakatingin sa kanya at sa mga mata nito ay bakas ng takot. Salome, sabi niya, buntis ka. Napahawak si Salome sa kanyang tiyan at doon niya naramdaman ang mahinang tibok ng buhay sa loob niya. Ngunit sa halip na saya, kaba ang pumuno sa kanyang puso. Sa kanyang isipan, narinig niya muli ang boses ni Oring, mahina ngunit malinaw. Ang dugo ko ay buhay mo, at ang buhay mo ay magiging ako. Kinagabihan, habang nakahiga sila ni Ramon, hindi makatulog si Salome. Sa labas ng bahay, naririnig niya ang huni ng mga kuliglig. Ngunit sa ilalim ng tunog na iyon, may mahinang tinig na umaawit. Isang awitin ng babae, pamilyar at malambing.
ang awitin ni Oring. Inaawit muli ng hangin. Napapikit siya, hinawakan ang kanyang tiyan, at sa ilalim ng kanyang mga palad, naramdaman niya ang init na kumikilos. Isang init na parang buhay, ngunit may halong pamilyar na lamig. Napaiyak siya, hindi dahil sa takot, kundi sa pakiramdam na ang kwento ni Oring ay hindi pa tapos. Maaaring siya na ngayon ang may dala ng lahi at sa kanyang sinapupunan. Muling nagbubuklod ang dugo ng mortal at ng engkanto. Ang sumpa ay hindi na maaaring burahin. Ngunit baka sa pagkakataong ito, may pag-asang mabago ang kahulugan nito. Mabilis lumipas ang mga buwan at sa sinapupunan ni Salome ay unti-unting nabubuo ang batang pinaniniwalaan niyang magdadala ng panibagong yugto sa buhay nila. Sa bawat gabi, nararamdaman niya ang kakaibang enerhiya sa loob niya, isang tibok ng buhay na hindi basta mortal. Minsan, kapag mahimbing ang tulog ni Ramon, mararamdaman niyang umiinit ang hangin sa paligid at may malamig na bulong na dumadaan sa kanyang tainga. Alagaan mo siya. Siya ang tulay ng dalawang daigdig. Alam ni Salome kung kanino nang gagaling ang tinig na iyon, ngunit sa halip na takot, isang uri ng pag-unawa ang bumabalot sa kanya. Hindi na galit, hindi na takot, kundi awa. Habang lumalaki ang kanyang tiyan, napapansin ng mga kapitbahay na tila kakaiba ang liwanag ni Salome. Madalas nilang sabihin na kahit buntis, hindi ito nagmumukhang pagod o haggard. Ang balat niya ay kuminis at sa gabi kapag tumatama sa kanyang liwanag ng buwan, nagmumukha siyang nilikha ng kalikasan mismo. Ang mga matatanda sa baryo ay nagsimulang bulungan siya ng mga pamahiin, sinasabing baka diwata ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Ngunit si Salome ay tahimik lang, patuloy sa araw-araw na gawain. Bagaman sa loob niya, ramdam niya ang kabigatan ng lihim. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, biglang nanigas ang kanyang katawan habang natutulog. Narinig niya ang pag-ikot ng hangin sa labas, kasabay ng mga bulong mula sa kagubatan. Muling sumiklab sa kanyang isipan ang tinig ni Oring. Dumating na ang panahon, iha. Huwag kang matakot. Ang dugo natin ay hindi na sumpa. Ito ay magiging liwanag. Napadilat siya, pawis na pawis at hingal na hingal. Si Ramon ay agad na nagising at niyakap siya. May masama ka bang panaginip? Tanong nito. Ngunit umiling si Salome. Hindi masama, sagot niya. Ngunit kakaiba, parang tinatawag ako ng kagubatan. Makalipas ang ilang linggo, nagsimula na ang kanyang mga pananakit. Isang gabi habang malakas ang ulan, nagsimulang sumakit ang kanyang tiyan. Si Ramon ay nagmamadaling tumawag ng tulong, ngunit dahil sa lakas ng bagyo, walang makarating na komadrona. Wala silang magawa kundi siya ang tulungan. Sa gitna ng kulog at kidlat, narinig ni Salome ang sigaw ng hangin at sa labas ng bahay, kumikislap ang punong balete, tila muling nabubuhay. Ramon, sabi niya habang umiiyak, ang anak natin. Siya ang sagot sa lahat. Nagsimula siyang iluwal ang bata at habang ginagawa ito, biglang lumamig ang paligid. Ang mga lampara sa bahay ay sabay-sabay na namatay at ang tanging liwanag na naiwan ay ang malamlam na sinag ng buwan mula sa bintana. Nang sumigaw si Salome sa huling sandali, isang kakaibang liwanag ang lumabas sa kanyang katawan. Si Ramon ay natigilan nang makita ang sanggol na nababalot ng gintong sinag. Ang bata ay umiiyak, ngunit ang kanyang mga luha ay tila kumikislap. Anak natin, bulong ni Ramon, nanginginig. Si Salome ay nakangiti kahit pagod na pagod. Tingnan mo, Ramon, ang mga mata niya. Pagtingin nila sa bata, ang mga mata nito ay kulay ginto na may halong berde, ang parehong kulay ng mata ni Oring. Ngunit hindi iyon nakakatakot. Sa halip, may kakaibang kapayapaan sa mukha ng sanggol. At sa bawat paghinga nito, parang humuhupa ang bagyo. Ang mga kulog ay tumigil at ang ulan ay naging banayad na ambon. Kinabukasan, kumalat sa buong baryo ang balita tungkol sa mahiwagang kapanganakan. Ang mga tao ay lumapit upang masilayang ang bata
at kahit ang mga pinakamatatanda ay hindi mapigilang mapangiti kapag tinitingnan ito. Parang may dalang basbas, sabi ng isa. Ang batang ito, ibang-iba, dagdag ng isa pa. Ngunit si Salome, sa tuwing tinitingnan ang anak, hindi mapigilang maalala si Oring. Kung naririnig mo ako, bulong niya minsan habang pinapatulog ang bata. Salamat. Pero sana, hayaang maging siya ang wakas ng iyong lahi, hindi ang pagpapatuloy nito. Habang lumalaki ang bata, napansin nilang hindi ito basta ordinaryo. Sa tuwing umiiyak ito, may mga ibon na dumadapo sa bubungan. Kapag tumatawa ito, ang mga bulaklak sa paligid ay biglang namumukadkad. Maging si Casimiona, nang makita ito, ay napangiti at nagsabing tunay ngang natapos ang sumpa. Ang batang ito ay hindi sumpa ni Oring, kundi bunga ng kapatawaran ni Salome. Ngunit isang bagay ang nakapagpapaalala kay Salome sa nakaraan. Tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, nagigising siya sa kakaibang awit. Mahina ito, ngunit pamilyar. Ang awitin ni Oring na minsang naging simbolo ng tukso at kalungkutan. Sa halip na matakot, pinakikinggan ito ni Salome, sapagkat ngayon, ang tono nito ay hindi na mapanukso. Ito'y parang awit ng ina na nagpapaalam. Isang gabi, habang hawak ang kanyang anak at nakaupo sa terasa, naramdaman ni Salome ang malamig na simoy ng hangin. Ang mga dahon ng balete ay marahang gumalaw at mula sa liwanag ng buwan, lumitaw ang aninong matagal na niyang hindi nakita. Si Oring, ngunit na yon ay payapa, magaan at walang dalang dilim. Salamat iha, bulong nito. Natapos mo ang sinimulan ko sa maling paraan. Ang anak mo ay simbolo ng bagong simula. Sa kanya, mananatiling buhay ang kagandahan. Ngunit hindi na bilang tukso, kundi bilang pag-ibig. Tumulo ang luha ni Salome, sabay ngiti. Mahal kita, Nay Oring, mahina niyang sabi. Pahinga ka na. Ngumiti ang anino ni Oring, bago tuluyang naglaho kasabay ng pagtila ng hangin. Sa mga sumunod na taon, tahimik na namuhay si Salome kasama si Ramon at ang kanilang anak. Ang punong balete ay nanatiling nakatayo, ngunit ngayon ay puno ng mga bulaklak at ibon. Wala nang halimuyak ng langis, wala nang mga bulong ng tupso. Ang natira na lamang ay kapayapaan. Ngunit tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, sa ilalim ng liwanag nito, maririnig pa rin ang mahinang awit ni Oring, hindi bilang paalala ng sumpa, kundi bilang alaala ng pag-ibig na, sa kabila ng dilim, ay natutong magpatawad at magbigay liwanag sa bagong buhay. Lumipas ang ilang taon, at ang batang isinilang ni Salome ay lumaking may kakaibang karisma na hindi maipaliwanag ng sinuman. Pinangalanan nila itong Alina, at mula nang ito'y magkaisip, ramdam na ng mga tao sa baryo ang kanyang pagkakaiba. Maging ang mga hayop ay sumusunod sa kanya kahit walang salita, at ang mga halaman sa paligid ng bahay ay laging malagok kahit hindi dinidiligan. Sa tuwing umiti siya, tila nagiging mas maliwanag ang paligid, at tuwing umiiyak, dumidilim ang langit na parang nakikisimpatya sa kanyang damdamin. Si Ramon na ngayoy unti-unti nang nagkakaedad ay laging nagdarasal sa Diyos na sana'y lumaking mabuti ang anak nilang ito. Ngunit si Salome, sa bawat tiing niya sa mga mata ng bata, ay nakikita ang bakas ng nakaraan, ang berde at gintong sinag na minsang dumaan sa buhay nila. Habang lumalaki si Alina, madalas itong maglaro sa ilalim ng punong balete sa likod ng kanilang bahay. Doon niya gustong magtago kapag mainit ang araw, at madalas niyang sabihin, "Inay, naririnig ko ang mga tinig sa puno." Sinasabi nila na ako raw ang bagong tagapangalaga ng kagandahan. Kapag naririnig ito ni Salome, napapahinto siya. "Anak," sabi niya minsan habang hinahaplos ang buhok ng bata, "huwag mong kausapin ang mga tinig na yan. Hindi lahat ng maganda ay dapat pakinggan." Ngunit sasagot si Alina, "Hindi sila masama, inay. Malungkot lang daw sila. Sabi nila, gusto nilang makalaya." Napahigpit ang hawak ni Salome sa bata, sapagkat sa loob niya, alam niyang ang mga tinig na yon ay hindi basta gawa-gawa lamang. Isang gabi, habang mahimbing ang tulog ni Ramon, nagising si Salome dahil sa malamig na simoy ng hangin. Pagtingin niya sa tabi,
Wala si Alina sa kama. Agad siyang tumayo at lumabas ng bahay at sa ilalim ng buwan nakita niya ang anak sa paanan ng balete, nakatayo at nakatingin sa mga ugat ng puno. Sa paligid ng bata ay may mga liwanag na umiikot, maliliit na parang alitaptap, ngunit kulay ginto. "Alina," sigaw ni Salome habang tumatakbo palapit, ngunit bago niya maabot ang anak, biglang kumislap ang mga liwanag at ang lupa sa ilalim ng balete ay kumilos. Ang mga ugat ay gumalaw at mula sa gitna, may sumibol na anyo, isang babae, payapa ang mukha, may mahabang buhok na kumikislap sa liwanag ng buwan. Napatigil si Salome. Kilala niya ang anyong iyon. Oring, bulong niya, halos hindi makapaniwala. Ngunit ang babae ay hindi na ang dating Oring. Wala na ang galit o puot sa mukha nito. Sa halip, may kapayapaan at kalinawan sa mga mata nito. "Hindi ako bumalik para manakit," sabi ng tinig, mahinahon ngunit may kapangyarihan. "Bumalik ako upang tuluyang matapos ang ugnayan ng ating mga dugo." Lumapit si Alina, walang takot, at hinawakan ang kamay ng engkanto. "Ikaw ba ang tinig sa puno?" tanong ng bata. Ngumiti si Oring. "Oo anak, ako ang tinig ng kagandahang minsang ginamit sa maling paraan. Pero ikaw ang simula ng bago." Lumapit si Salome, nanginginig. "Bakit ka pa bumalik? Hindi ba't tapos na ang lahat?" Tumingin si Oring sa kanya at sa unang pagkakataon, nakangiti itong walang bahid ng panlilinlang. Natatapos ang kagandahan, Salome. Katulad ng liwanag, maari itong maging ilaw o apoy, depende sa paggamit. Nais kong siguruhin na sa batang ito, magiging liwanag ito. Yumuko si Salome, nangingilid ang luha. "Natakot ako noon, Oring," sabi niya, "dahil akala ko sumpa ka, pero ngayon naiintindihan ko. Ang kagandahan ay hindi masama. Ang takot at kasakiman lang ng tao ang nanpapasama rito." Lumapit si Oring sa kanya at marahang hinaplos ang kanyang mukha. "Iyan ang dahilan kung bakit ikaw ang napili," sabi nito. "Hindi ko kailanmang ginusto ang maging halimaw. Sa katunayan, minahal ko rin ang mundong ito, ngunit pinanggihan nila ako dahil sa ganda ko. Kaya pinili kong yakapin ang kasamaan para lamang maramdaman kung may halaga ako. Ngunit nang dumating ka, ipinakita mong may kagandahan sa kababaang loob, sa pagtanggap, sa kapatawaran." Ang mga mata ni Salome ay napuno ng luha. "Kung ganoon, anong magiging kapalaran ng anak ko?" tanong niya. "Siya ba ang magiging katulad mo?" Ngumiti si Oring at piningnan si Alina na nakangitiring parang walang alam sa bigat ng pinag-uusapan. "Hindi," sagot ng engkanto. "Siya ang magiging kabaliktaran ko. Ang lahi natin ay magtatapos sa kanya, hindi dahil sa sumpa, kundi dahil sa paglaya." Inilapat ni Oring ang kanyang kamay sa noo ni Alina at isang gintong liwanag ang bumalat sa bata. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Salome ang mainit na hangin na dumaloy sa paligid at ang mga sanga ng balete ay tila yumuko sa kanila. Nang mawala ang liwanag, tumingala si Oring at huminga ng malalim. "Tapos na ang aking paglalakbay," sabi nito. "Sa wakas makakauwi na ako." Bago ito tuluyang maglaho, lumapit siya kay Salome at niyakap ito ng mahigpit. "Salamat," bulong niya. "Dahil sa iyo, natuto akong mahalin ang sarili ko, kahit sa huling pagkakataon." Pagkatapos noon, ang katawan ni Oring ay unti-unting naging alabok na ginintuan at tinangay ng hangin. Ang liwanag sa paligid ay kumupas at ang kagubatan ay muling tumahimik. Si Alina ay nakatulog sa bisig ni Salome at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang punay na kapayapaan. Kinabukasan, sumikat ang araw ng mas maliwanag kaysa dati. Ang punong balete, na dati punong ng lihim at dilim, ay nabalot ng mga puting bulaklak. Ang mga tao sa baryo ay nagulat, ngunit sinabi ni Salome na iyon ay tanda ng pagtatapos ng isang lumang kwento at pagsilang ng bago. Lumaki si Alina na may kabutihan sa puso, marunong magmahal at magpatawad. Hindi na siya tinatawag na anak ng sumpa, kundi ang anak ng liwanag.
Sa mga susunod na taon, bago tuluyang pumanaw si Salome sa katandaan, madalas niyang balawin ang balete. Doon siya nakaupo habang nakatingin sa mga bulaklak nito. Minsan, kapag dumarating ang hangin, may maririnig siyang mahina ngunit mapayapang tinig. Salamat iha, wika nito. Ang kagandahan ay muling naging biyaya. Sa kanyang huling hinga, nakangiti si Salome sapagkat alam niyang sa wakas ang sumpa ng Makating Biyenan ay tuluyan ang natapos. Hindi sa pamamagitan ng galit, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig at kapatawaran.